Anyway, kuya, tawag Hmm. dito, merong ano nga, 'di ba sinulog ngayon sa Cebu? Oh, yes, At no, sinulog. ano, Oh, yeah. actually, gusto ko talagang malaman yung mga story sa sinulog. Iwanan na natin si Barbers, ayan. Sige. Laugh Iwanan trip yung natin si sinulog, Barbers. ha? Mm. Laugh trip grabe. yung... Grabe Reno, grabe Reno. Actually, no, Miss Laika, Rain and Joey at sa mga nanonood dito dito sa sa live natin, no. Yesterday kasi Saturday, no. We were so busy, no. Buong araw kami in a closed door session. Hakbang ng Maisog, Region 7, Regional Leaders Forum. At yung the first half, yung sa morning, ay yung pinaka-core team, no. We were discussing no, about Attorney Vic's senatorial campaign, because you all know now na ang ini-endorso lang palang no ngayon ng hakbang ng Maisog is the candidacy of Attorney Vic, no. At yun na nga, from Davao, no, lumipad sila Attorney Vic at yung third floor si Pam at si Marlon at nagsalita din, no, sa forum, question and answer forum dun sa mga regional leaders, no. At yun na nga, no, they flew in early evening na rin, and as with my usual na over the last few years, no, umalis kami, no, with the family doon sa yung bang resort ng pinsan ko na pinunta natin na minsan nag-live tayo, Joey. Maganda doon eh. So ngayon, meron kasi akong yung butiki na naka-urban camouflage, no, naka-embed doon sa very very important persons na area, no. May pass talaga, all access pass, no. At ang sinasabi doon, at may mga nag-aano ng video, no. Ang unang pumasok doon, no, Joey, Rain, at Miss Laika, naka-float pa, ay nakaparada sila ang unang pumasok at in-acknowledge. Kasi nauna doon, sina Chel Jokno, Rizal Ontiveros, at saka itong si Bam Aquino. Okay? So, tapos pumasok na sila. I think this was probably around noon time, no? Kasi nag-umpisa yung sayawan doon around 10 o'clock ng umaga. So sabi doon, grabe daw, no, nung in-acknowledge, no, yung tatlong pangalan, biglang nagbu yung mga tao, no, Joey, no? At habang nagbubo, pagkatapos ng magbu, talagang sumisigaw ng Duterte, Duterte. Talagang walang yung mga Cebuanos, ha. Now, pero na-drown yun, no? Parang biglang na-drown sa sound system dun sa venue. Parang sinadya talaga nila na hindi marinig, no? Kasi siguro nahihiya din kasi yung, I think, no, yung sinulog organizers ay mga mga dilawan, pinklawan din yata yun sila eh. So ngayon, in the early evening siguro around 6, no, or 5:30 ba yun, or 6 in the evening, no, pumasok na sa venue itong mag-asawa, si Kiko Pangilinan at saka si Sharon. Kasi may parang diyan may parang outcrop doon sa grandstand, no, at pagka may mga VIPs, ina-acknowledge sila at pumupunta sila doon sa may yung parang dulo, parang diving platform, no, na nakaganyan talaga at gumaganyan, kumakaway-kaway sila, no. Nung si si Kiko at saka si Shawi ay talagang binuna naman ang crowd, no? At sumisigaw na naman ng Duterte, no? And in fact, nakita ko lang ngayon. So, ibig sabihin ongoing to, every time na may papasok na mga personality na it's parang people would respond in accordance sa kung sino yung pumapasok, ganon. So sila yan, no? So kaya nagbuo at nag-Duterte. Ngayon, yung pinost mo nga, yung coverage ng My TV nga, medyo apologetic pa yung babaeng host doon, no? Yeah. That Cebuanos daw would have been polite, no? Kasi nga, she was referring to what happened earlier in the day. Doon nga kina Risa, Bam, at Chel Jokno, na talagang binu talaga at talagang nakakaya talaga, no? Na apologetic pa siya. Yung dalawang host ng mga lalaki ng mga Bisaya. Nature namin yung mga Bisaya, walang plastikay, walang plastikan dito. If we don't like you, we don't like you. We say it and we say it loud. Na ngayon, ang hindi nila napansin, yung according to my source, etong si Abalos at si Villar ay pumasok din. At parang sila also binu din sila, no? At saka Duterte pa rin. Ngayon kasi nag-post nga ako kanina lang before I went live here. In December 14, confirmed na yun ata, no, na pinadalhan na ng invitation itong si Bongbong Marcos. Na siya lang yung mag-isang magtatalumpati doon at wala nang iba. I-acknowledge yung mga politiko na mga guest, pero ang magsasalita daw si Bongbong Marcos lang. Yun ang sabi. Pero ang nangyari nga, Bongbong was there? Bongbong pala was there in Sinulog? Actually, yun ang sabi nila, pupunta daw sana. Kasi meron na talaga siyang tent doon eh. Na PPI talaga, no? Tulad ba yung tent nila?
Paano pupunta doon? Nasa Thailand sila, di ba? Nasa Thailand na ba? Oo, pero lumabas siya, hindi na siya lumabas. Sino, Hindi, I mean, he did not show up. Si Bongbong. Parang hindi din show up doon sa venue. Nandun siya. Andun pala siya. Okay. No. We were not sure kung nandito siya sa Cebu at hindi pumunta sa venue or he's somewhere else, no? Kung nagpunta siya tapos he just skipped the event or he skipped the event altogether, hindi talaga nagpunta ng Cebu. Yun ang hindi natin alam. Basta there was a booth, no, or a tent bata yon, no? I'm still waiting for the videos to come in kasi mahina nga yung signal dun sa loob, no? At ipopost ko yan pagka may mga videos talaga na ganun. So ganun talaga, no? So now, makikita nyo talaga, no, judging by the reports, no, na pumapasok sa akin dun sa mga people on the ground, no, ang mga dilawan at saka yung mga Marcos na candidates ang binubuo talaga. Kasi Kitty daw pinalakpakan naman eh. Kitty was in the venue daw. Yun ang pinalakpakan, Joey. At pinalakpakan daw si Kitty eh. Hindi kasama si Bongo. And she was cheered on, si Kitty. Yun ang sabi. Pero yung mga BBM din, no, binubuo talaga. So, etong video na to, medyo malinaw. Marami kasi mga nag-send sa akin ng video, but this one is actually quite clear. Ang nasa baba nito sila Chel Jokno. Right. Sila Chel Jokno. Let me just i-play ko lang kasi lang naman to. 27 seconds lang. Lisa, Bob, and Chel. Yun. Tatlo sila. Okay. And naawa ko sa announcer. Sorry. Kasi naawa ko sa announcer. Pilit talaga ni effort yung announcer niya lakasan yung boses niya. Para matabunan yun ng mga tao. Para ma-cover. Ang ngayon sasabihin ko eh. Pero yung worst, Joey, yung kay Kiko at saka kay Sharon. Pero hindi mo nakuha yung actual audio kasi ang na-share mo at napanood natin yung coverage ng live. Na-mute yung actual audio inside the venue. Pero ewan ko kung mayroong nasa loob na nakapag-video. Correct. Pero kuya, the mere fact that the host had to acknowledge yung heckling, ibig sabihin sobrang lakas, di ba? Sobrang lakas for them to say na, you can do better than that, yung nag-ano-ano yung babae, di ba? So ibig sabihin, ang lala ng booing. Diba? Lala talaga. And it did not happen just for Kiko and Sharon. It happened earlier. To Risa, Chel, and So doon mo makikita, no? At it reflects naman talaga, no? In 2016, PRRD got almost 50% of the votes of Cebu City. I mean Cebu, the entire Cebu province, no, 11 districts. At in 2022, VP Sara, I think, garnered about 72% of the votes in Cebu for the vice presidency. When technically, ang Cebu is a very dilawan country. Kay Marcos, dilawan ito talaga ever since the 70s. No? So talagang makikita nyo na talaga na nag-iba na talaga ang sentimento ng mga Cebuanos. At makikita mo yun kanina, no? Evident sa reaction ng mga tao. So yun. Good job, Cebu. Good job. Buti nga. Di ba? After ng INC, tapos after ng Cebu na yan, and then after nung pabingo dun sa yung pabingo nila Leila, sabi nila di ba? Di ba sila nakakahalata? Parang, I mean, you're doing something na hindi acceptable sa mga Pilipino, and yet, pinupush nyo pa rin yung gusto ninyo. Hindi ko magets. Diba? Well, may isang nag-comment sa sa page ko. Sabi niya, I think maganda rin yung point. Sabi niya, ang nakakatakot yung public clamor, sobrang lakas. And yet, itong mga kandidato, itong mga politiko, chill na chill sila. They look so confident and they look so yung parang yung tuloy lang sila dun sa mga brazen nila na mga pambabastos sa public funds, napaka-brazen lang nila dun sa alam mo yun. And nakakatakot kasi bakit ganun sila ka-confident? No? Nakakatakot kasi ako talagang I really think that the 2025 election is somehow luto na. Luto na ang election. Diba, Joey, may shinare ako sa post ko na cryptic post na yung source ko nga doon sa loob na parang luto na nga yung 2025. At di ba yung live tayo with Atty. Glenn Chong nung nandun tayo sa Davao. And now we have this parang 9 million ata na balota na 6 million na balot na dinispose.
o ano yun, paano nila dinispose, how, di ba? So, yan, dapat talaga natin bumalik. Tinanong nga si Atty. Vic sa forum kahapon, no? Nung isang leader doon. At ang sabi, itong tanong niya is, gaano ba tayo kasigurado, no, na ang COMELEC ay hindi gagawa ng anumang uri ng kabulastugan, no? To put it mildly, no? Ang sabi ni Atty. Vic, I don't trust the COMELEC to do that. Yung ano kuya, yung fact that Chair Garcia decided to, well, the COMELEC the commission itself decided na i-remove yung mga deemed nila na disqualified without according respect doon sa mga question ng disqualification. And for me, that talagang corruption to. Talagang how can COMELEC disrespect the right to find remedy, the right to avail remedies ng mga kandidato na kino-question ang desisyon ng COMELEC because they have remedies, they can go to Supreme Court. Kapag hindi sila agree sa desisyon ng COMELEC, yet COMELEC find it acceptable or prudent na hindi, sige, tatanggalin ka na namin kasi nag-decide na kami na disqualified ka. O pagdating sa COMELEC, nanalo sila sa COMELEC, they were able to get TRO. That in itself, very, very, very brazen na unang-una, yung pag-disrespect ng COMELEC sa karapatan ng mga dinisqualify nila na hindi nyo dapat tinanggal yan kasi nag-avail pa sila ng remedy eh. Diba? Either nag-print kayo ng balot kung ma-resolve na yan ng Supreme Court or while they're still availing of the remedy at hindi nyo alam kung ano magiging desisyon ng Supreme Court, you should have not removed their names in the ballot. Diba? Bakit ang kapal ng mukha ng COMELEC na gawin yan at pagkatapos, itong desisyon ng COMELEC na ito, sinayang niya ang pera ng bayan. Because 6 million ballots were, isisirain, i-destroy nyo na lang. Ganon na lang yon, Chair Garcia? Pero there's also, pero pwede rin yan gamitin, Joey, yung ballots na yan. Yeah, sa pwede. Sa patataya. Tsaka di ba Joey, napag-usapan natin to before, na parang, nung kasagsagan kay Alice Guo, tapos tinanong si George Garcia about yung sa pagtakbo as a mayor. Ano sinabi ni George Garcia? COMELEC is only to facilitate or accept the application. Oo. Pero hindi sila magtatanggal or mag-disqualify unless may magrereklamo. 'Di ba? Or unless may mag-file ng case or sa nila sa NBank nila. Wala naman. So why sila ngayon nag-decide ngayon? Due to that, naging inefficient sila. Mag-ano naman sila, re-reprint naman ulit sila ng balota. Damay na yung iba. Pati si Nene Bacale tinanggal nila. Who the last update I heard is also availing remedy doon sa kanyang disqualification. Di ba? Nakakapikon pa niya sa balita, parang kung magpaliwanag si Garcia, parang kasalanan pa ng Supreme Court. Na parang tuloy, kasi nagmamadali kami, may nahabol kaming deadline, since ngayon lang lumabas, di kailangan ulitin. But don't worry, kasi gagawa namin ng paraan, kasi parang sila pa yung bida, parang sila pa yung kinawawa. Nakakagigil itong gobyernong to, alam mo yung kapalpakan, tapos i-gaslight. Oo. At ang nakakagigil dito, wala man lang nagwawala dun sa perang sinayang ni Chair Garcia sa pag-imprenta ng balota na blatant disrespect sa karapatan ng mga kandidato na mag-avail ng remedy. Diba? Example, si Jonas Cortez, no? Excluded din, hindi na-include yung pangalan niya, no? And I think they are hopeful now na mag-i-issue din rin ng TRO yung Supreme Court. Kasi it was a very urgent motion nga. Kasi nga, inilabas yung desisyon ng COMELEC December 27 or 28 ata yun. Basta last day of work. And they only have 5 days to file a reply, no? Or a motion, no? At hindi na nga umabot kasi nga holiday na eh. Talagang yung para bang mag-serve ka ng warrant on a Friday, on a weekend para talagang maano ka. So parang may ano doon eh, may bad faith talaga, no? So I hope, no? So paano ngayon yan? Pag halimbawa may TRO at si Jonas Cortez ay pinayagan na makatakbo. O ilang hundreds of thousands of ballots na naman yan for Mandawi City. I-reprint mo na naman, di ba? I-reprint mo na naman. Ito, on a lighter note, ang nakakatawa, si Kiko Pangilinan nagrereklamo kasi mamumove daw yung pangalan niya ng number. Kasi di ba may babalik na based on alphabetical order kasi si senators and si magmo-move daw yung pangalan. Ito ba si Kiko Pangilinan? Anong akala mo sa mga botante? Bobo, mag-shade pa rin ng number na hindi na sa'yo. Sa kami ako, wala bang mag-question kung anong gagawin dun sa 6 million na balota na yun. Dapat ipakita kung paano nila sisirain yun. At the same time, yung may serial number yun o kung QR code man lang na dapat nakalista na totally
dapat yung mga yan wala yan sa magiging final na ano ng balota kasi baka mamaya masulputan na naman yan na may mga boto, may lamang boto. Yun na nga, Miss Laika, no? Ang yung nabasa ko, ang sabi doon is parang pagka yung itutuloy nila yun is ibahin na naman nila yung parang source code ata or yung counting or something no? Sa software. Ayan, na si Cosmo. Ayan, nandito ang ating ka-moisture. Ba't ang dilim? Bakit ang dilim? Bakit kayo nagde-display ng Gcash nyo? Bakit ako wala? Charot. Kasi ilalagay ko. Ano sa akin? Wag. Ayoko i-publish yung number ko, girl. Okay, wag na. Ako mag-publish. Wag. Ito pala si Different Thinker, malandi ka. Why? Malandi ka, no? Hello everyone. Hello mga ka-moisture. Grabe ang mga kaganapan. Grabe. Ang busy sa red, no? Actually, hindi naman ako nagagrabihan, pero actually, napagtanto ko na mapagbigay talaga ang mga Pilipino. Why so? Kasi Oo, di ba? Dahil? Magtatrabaho ka. Kanina dun kay Harry Roque, sabi niya, ang tax daw niya, I think pareho kayo nito, Miss Laika, ng income. Kasi ang tax niya in a year, 1 million eh. So that's like middle class, no? Sino yan? Medyo pareho kayo. Hindi niya pinangalanan yung sarili niya. Pero nandun siya kanina sa ni Harry Roque. sa live ni Harry Roque, oo. Sabi ko, grabe, mapagbigay talaga mga Pilipino. Parang si Miss Laika, mapagbigay din yan. Alam mo, nakakagigil. So, kung binigay ko sa lalaki yung hindi tax, siguro minahal na ako ng sobra-sobra ng mga lalaki ko. May love life ka na, no? Well, yung tax ko, wala na dyan sa Pilipinas yung tax ko. Nandito na sa ibang sabi ni bansa. Elaine, resilient ang mga Pilipino. Hindi kayo resilient. Boba kayo. Ano ba yun, be? Yung resilient na yan, kabubuhan yan eh. Tax ha, Ano ba yung speaking of resilient? tax, isa sa mga achievement ng BBM administration is they are able to collect higher revenue. They were able to Yes, higher tax collection daw versus the target. collection. Oo, kumpara dun sa mga previous year. And sa totoo lang no, sa akin, okay lang yan eh, na-efficient kayo sa pagkokolekta ng taxes. Pero ang problema kasi, hindi kayo efficient sa paggamit ng taxes namin, mga putang ina nyo. Diba? Mali ka, Joey. I disagree. Efficient sila sa paggamit ng pera ng taong bayan. Kayo naman, don't you appreciate it? May mga fireworks, may mga concert. may pa-fashion show, may pa-concert, may pa-akap, pa-duran-duran. Diba? May pa-MS, collection. Sandali, ano ba ang pinagpuputok ng butsi ninyo? The feudal lords are doing what they're good at. Collect and then distribute. Among themselves. Distribute among themselves. Crumbs for the slaves. Diba? Paiikutin namin ang mga pera ninyo, kayo mga hampas lupa kayo. Pak! Diba? Piniikot lang. And then ano sila? That's efficient. Hindi ba? Ayan, pang-ayuda sa mga hampas lupa para makapag-online gambling. Yes. Ganun naman. Very efficient, di ba? Tama. What exactly? Natawa ko yung sa nag-aakap SAS. Ano ba yung nagtatrabaho? Akap ba yun? Yung parang may sweldo? Tupad. Nagbabakim na kalsada? Yung kalsada, binabakim. Bakit? Kayo naman. May budget sila pang vacuum cleaner. You cannot expect ano bang mga ibibigyan mo ako ng uri ng kotse na sinaunang panahon pa. Anong bigyan mo ko ng brand ng kotse na sinaunang panahon pa? Lincoln. Masyado naman social yung Lincoln. Volkswagen. Maganda Beetle. Hindi ganito. Ito naman si Joey, you cannot expect a Toyota Corolla to perform like a Rolls-Royce. Yes. Tama. Diba? You have Rolls-Royce taste, but your system is Toyota Corolla. Hindi mo pwede yun, girl. So, sila ngayon, it's a Toyota Corolla system. And then you expect them to perform like Rolls-Royce. Or a Ferrari. Or a Ferrari. Or a Ferrari. Sabi nga nila, no? Baro plus Baro plus 1 minus 1 cannot be.
Teka lang, bigyan natin ng attention si Ruby Iringan. Ruby Iringan, akyat ka kasi ang dami mo sinasabi sa comment section. Ngayon, kung ayaw mo umakyat, ibablock kita. Mamili ka, Ruby Iringan. Sabi, ano Bili- daw, bobo, mas tanga ka. Huh? Ruby Iringan, ayan na, Ruby akyat. Ayan o. Ruby akyat. O, ayan ang link. Ganito lang yan, no? Halimbawa, kayo, may hindi nag- kayang umakyat. halimbawa ganito, may magnanakaw na pumasok ng bahay ninyo. Kinuha yung pera mo, tapos, anong gagawin mo? I-report mo sa pulis. Hindi ba? Bakla magkano lang yung ninakaw doon sa bahay mo. Pero ito, bakla alam mo ang nakaw mo, 1 billion, pero dead mo ka lang. That's not resiliency. That's stupidity. Pero, pag ni-report mo naman sila sa pulis, wala rin gagawin yung pulis kasi sabi nga ni Browner, sino yung naka-debate ko na AFP spokesperson? Kaganapan, Tagupan, Charba. Harold. Di ba? Harold? Harold? O yan, si kagalang-galang ni Harold, sabi daw, hindi naman daw nila hawak yung corruption and droga. Okay, so kanino magsusumbong yung taong bayan para hulihin yung mga magnanakaw? Kasi hindi raw part ng national security. Kabunok. Harold Kabunok. Kabunok. Yeah. Kita nyo na yan? Pag kayo ninakawan sa bahay, security matters yun. Pero hindi na nakawan yung bayan, hindi na security, hindi na national security. Ay, mas nagbabulaan tayo dito. Sige nga, ikaw, deep free thinker. Buksan mo yung camera mo, gusto ko makita yung reaksyon ng pagmumukha mo. Pag ikaw may pumasok na magnanakaw dyan sa bahay mo, security issue o hindi security issue? Of course, it's a security issue. So pag yung bayan mo na ninanakawan, hindi na siya security issue. According to Colonel Kabunok. Ay, Colonel, I'm not putting words into your mouth. You put words into my mouth and I was like, sige nga, yung mga nakikinig sa akin, pag kayo'y naglalakad sa kalsada at may snatcher, ini-snatchan kayo ng, I don't know, magkano lang ba naman itong mga kwintas-kwintas ninyo? Security o hindi security issue? Security issue, di ba? Magpawala pa nga kayo, tigilin! Papabugbog nyo pa nga sa tanod, aminin nyo yan. Pero pag ang bayan na ang ninanakawan, hindi na security issue. Kasi daw, yung kanila naman daw posisyon ang hindi masisecure. Kapag pagka ginawa niya kasing security issue yon, yung kanilang posisyon naman ang hindi masisecure. At ang kanilang future. Ang kanilang future ay hindi masisecure. So ano pala, 10-year pala yung job security pala. Job security. Ganon. Yeah, it is a security issue. A job security issue. Security of tenure pala. Security of tenure. Kung yung snatcher ay gusto mong pabugbog sa tanod, or ipahuli. Debate pa tayo. Pupunta pa tayo ng kalye. Gano'n. Hindi mo rin pwedeng pahuli sa pulis. Kasi nga, hindi nga siya national security issue. Ang sabi lang ni Browner, pumili kayo ng tamang politiko. Paano kami pumili ng tamang politiko? Sila naman yung nagtatakbuhan. Bomba. Ikaw nga, Miss Laika, make sense of this. Hindi ko mag-gets. Ba't talaga galing kila Browner, kila Marbil? Hindi ko talaga mag-gets yung mga sinasabi nila. Si Browner is an example of yung talagang kain na kain ng politika sa because syempre inappoint siya. Si Browner, marami siyang binaypass kasi ng mga na seniors niya. So doon pa lang makita mo na ang mga issue niya is also a job security issue. Ayan. And nanalo ako kay Bersamin. Parang ibang Bersamin yung time ni Duterte, ibang Bersamin ngayon. Ako hindi ako naluloka. Expected mo na ganyan si Bersamin. Pero ayun na nga, di ba? Parang ito yung nakakamangha. Sabi ni Browner, pumili kayo ng nagigets mo ba kung paano tayo piniikot niya? Pumili tayo ng may integridad. Na yun ang iboto. Ha? Okay. Pero yung mga tatakbo, sila pa rin. So, tapos kung may kalaban sila, bibilin nila or papategi or papadisqualify, papatanggal sa balot. O paano ko makapili? Kasi makapili. Oo, siya, double-ended sword. Pero going back to Bersamin, no, sa Joey, Miss Like and Ray, no?
mukhang siya na yung spokesperson ni Bongbong Marcos at walang official spokesperson ang palasyo. Oo, siya yung Kuyang. Siya yung nagsasalita. Siya yung kapag may issue, press release niya yung nilalabas. Oo. Tama ba yun? Hindi Walang kasi- official spokesperson? Hindi kasi, Hindi di ba nung kasi- pagpapanalo ng BBM, sinabi niya hindi talaga siya kukuha ng spokesperson. Hindi kasi nga, ang ano kasi kasi nga di ba siyang little president, siya ang executive secretary. Mm-mm. Which makes sense kasi kachika nila yan noon pa. Kasi Ilocano, alam mo yun. And Mm-mm. parang isa yan sa mga board of judges noon na pabor kay BBM laban kay Lenny. So, Mm-mm. yun ang, so parang reward, di ba? So, kaya kita mo tinanggal yung Kasi si President doon, parang sensible naman. Pero si Browner, saka si Browner, si Brownie, si Marbil, si Torre, parang sa mga pinagpupulot to kung ano yung mga pinagsasabi. Nakakawin I think- Ito na nga kasi yung mga job security ang issue, hindi na national security. latak na latak. Oo. Kasi nga ano yan, job security issue. Parang si Torre, job security issue. Job security issue. Oh, tinan mo. Si ADG and the candidate for next PNP chief daw. Oh. Si Torre? Yeah, yan ang sabi. Oh Kasi my God. I think he still has 3 years ata until retirement Mhm. or 2 years plus may get. And then Marbil, Mhm. I think he's retiring sometime this year ata. Mm-mm. Grabe. Parang bata pa ni Marbil. Hindi, si Marbil pa-retire na. Actually, isa sa Oo. mga issue na binabato ngayon kay Marbil, kasi merong parang amendment sila na gagawin yung sa tenure ng mga men in uniform, specifically sa PNP. And parang isa sa mga topic nila is yung pag-amend ng retirement age ng PNP. Yung pahabain ba nila yun? Oo, ngayon parang ang mangyayari, kapag pinahaba, magbe-benefit si Marbil. Kasi parang ang mangyayari, hindi siya mafo-force resignation, magse-serve pa siya for another 6 months. And yun yung inaano na, why are they pushing it sa committee level ng pag-amend nga nung existing na batas tungkol sa retirement age ng police. And it's very, for some observers, sinasabi nila, ang glaring naman nito that you want Marbil to benefit doon sa extension. Ganon. Wow. Well, kung i-extend man si Marbil o hindi, ang problema kasi yung papalit, parang wala pa ring difference kung yung ipapalit, kung potential si Torre ipapalit. Mas worse pa si Torre. Kung si Torre ang papalit. So gusto nyo lang humaba yung tenure ni Marbil. Di magdroga na lang siya, pampahaba ng oras. Oo. Pero work siya 24 hours, no? Ayan. I don't know. Ito si Marbil parang nagtatry magpaka-philosophical turva or what? Hindi, nagpapakit lang si Marbil. Parang, in fairness, maganda ang skin ni Marbil. May skincare talaga siya. Pero share parang this skincare niya, no? We have the same eye sass. Matanda na siya. No, yung skin niya is plump. Have you noticed? Moisturize si Marbil. Ka-moisture pala ninyo yan si Marbil. Ka-moisture niya. Excuse me, kasi ako, I would know. I would really know kung may skincare ka o wala. I-compare mo yung skin ni General Torres sa ni Marbil. Alam mo na si General Torre nagtatrabaho, 'di ba? Oo. Naghukay talaga. Alam mo si General Torre yung tipong talaga siya, hindi siya blue collar worker. Alam mo talagang talaga siya. Blue collar worker talaga siya. Blue collar. Hindi siya white collar tulad ni Marbil. Hindi siya white collar. Si General Torre blue collar worker. Si Marbil talaga yung white collar worker. Alam mo talagang pag may gusto kang dirty work, si General Torre yan. Talagang he will dirty isa nag-uukay pa, di ba? Oo. Si Marbil hindi mo mapapaganoon. Kasi hindi siya pwedeng madumihan. Hindi siya pwedeng maarawan. Alam mo na si Marbil parati itong naka-sunscreen. Or nasa loob ng air-conditioned room. Yan talaga. Aminin nyo. Lalaki yung humidifier. Aminin mo, Kuya Ibi, lalaki ka. Kanya ka dapat hindi matakot si Marbil na mag-retire di ba? Tama. Dapat hindi matakot si Marbil na mag-retire. Kasi, pwede kang gumawa ng skincare line. For metrosexuals,
Uso-uso ngayon yan. Alam mo, Uso-uso I ngayon think he also wears a lip tint, Sas, no? And Joey, Rain. Miss Liza. Yes, yes, kasi ano He eh, wears a ano. lip tint. Sabi ng anak kong babae. And I think Alam kung mo, nakita Kuya yung daliri niya, parang in the age, alam mo, in the age of non-binary and hindi nyo ba nakikita yung mga ano ngayon, nag-a-advertise ng skincare ng mga Pilipino, puro lalaki, pati foundation. Sabi ko, straight ka, be? Foundation for men? Sabi ko, ay, foundation for men. meron ako niyan, Sas. Kaya dapat hindi matakot si General Marbil na mag-retire. Tinted Nakaka-capture niya, moisturizers ano. for men. Sabi ko, Yeah. Yeah, that's true. Madami yan dito. Eh, Tori, ano na yun eh, dapat masilya na yun. Oo. General Marbil, huwag na po kayo matakot mag-retire. Capture na capture nyo ang market ng mga kalalakihan, ages 40 to 60. Diba? actually, no. Certified ka Capture niya ang moisture. Gen Z. Actually, capture niya ang Gen Z. Kasi puso ngayon sa Gen Z yan eh, yung mga lalaking nag-lip tint. Sabi ko, parang hindi naman tutumaan sa panahon namin na lip tint, merong concealer para matakpan yung ano ba 'to, mga bukbuk sa mukha. Oh, Oo. glass skin pa nga si Marbil eh. Pero straight Tama. sila, sabi nila. Oh. Sabi nila. Alam mo ba, pwede na talaga mag-skincare si mag-skin line si skincare line si Marbil. Marbil. Ang tagline, pampahaba ng oras. Gano'n. Oo. Maganda ka-fresh ka, pampahaba ng oras. Aminin nyo. Kasi nagawa lang natin yung mga ano eh. Ito, mga recent pictures ni General Marbil. Hanap tayo. Alam mo, i-compare mo siya sa lahat ng naging chief PNP. Siya ang may pinakamagandang cookies. Tama. Ay, Siguro parang sumunod sa kanya si Senator Lacson. nung time May laban. Ayan. nung time ni Albayalde. Pero natural naman si Albayalde eh. Natural yun sa kanya. Parang ano siya eh, parang medyo hindi naman maputi. Isoy. Pero makinis lang talaga yung pagiging ano niya, kayumangging ano. Oo. Sige nga, ito. Hindi pa, tisuyin kasi talaga si ano eh. Wait. Oh my Ayan, Moisturize. Wow. Brusko. Buti hindi nagpa-eyebrow microblading. Papunta na yan ata. Oh, yan yung suggestion ko kay Marbil, magpa-microblading siya. May kilala ako. Para Magaling. complete package na siya pagka microbladed na yung ano niya. Wag sa doon sa gumawa kay Sis Escudero. Bayan kalat. Oo. Sa akin- Hindi nyo man napansin si Marbil pag nagsasalita, parang wala ng emotions yung skin niya. Yun na nga. Wala Botox. ng facial movements masyado eh. Ang parang yung lips na lang niya ang parang gumagalaw, 'di ba? Oh, di ba? Oo. Oh, ayan Dapat sana meron tayong before and after, yung mga 10 Oh my years God. Alam mo, klarong-klaro yung ano sa kanya, yung blush on. O, tingnan Ay, yung pangit. Nakashimmer yung lips. shimmer yung lips. Ako Tingin ko meron na. Kasi pag nagsasalita siya, yung medyo stiff na yung, mukhang nagpa-filler. Botox. Oo. Confirm Tapos- nakalipin. Recently yung nakita ko yung ano niya, parang may plumpness of his lips na naman. Di tulad niya na medyo thin lips. Nagpa-collagen siguro ng lips. Siguro nga. At naka-braces yan. In fairness, naka-braces yan. Alam mo, Yan. hindi kaya may parang business na about pagpapaganda? Parang parlor, gano'n. Naka-business ang asawa niya, in fairness, no? Naka-business ang asawa niya. Siguro. Kasi maganda rin ang skin ang ano ng asawa niya, ha? Ang pagkabatak, ha? So, Oo. Ano yung nag-eskino lang sila bago matulog? Yun ang ano yun ang bonding. hindi, Ayun. yun talaga kasi una ko napansin kay Marbil, sabi ko, ganda naman ang skin ni Marbil. Pero bakit parang walang emotions ng kanyang balat? Ano mo yung, para siyang si Gretchen Barreto noon sa telenovelang Magkaribal. Wala nang facial expression. Napanood yun na yung Magkaribal? Ikaw, di pretty girl. Napanood mo ba yung Magkaribal? Oo naman. Yung sa ni Claudine. Hindi ko siya napanood. Si Angel, ano yating kalaban niya doon? Angel Atienza. Ay, Aquino. Atienza, sorry. Angel Latino at ano, Bea. Hindi tinanggap ni Si Claudine yun? Si Claudine at saka si Bea. Si Hindi Bea ba yun? hindi siya tinanggap ni Claudine. Parang hindi yata natuloy yung kay Queen, pero dapat si Claudine yun. Dapat si Para si Claudine.
Hanapin niyo yung puksaan ni Angel Aquino at ni Angel Aquino versus Gretchen Barreto. And I will be there in my red stilettos. Yung si Angel, kitang-kita mo talaga yung full emotions. Pero si Gretchen talaga nung panahon talaga na yun, para siyang frozen in time. Alam mo yung parang, ay shit, para siyang, alam mo yung apparition lang. Ganon. Tingnan natin yung interview ni Marbil. Kita nyo tingnan nyo kung may emotions yung skin ni Marbil Bilyonaryo or yung kay Corina Sanchez? Ayan, sige, teka, wait. Yung kay Corina Sanchez, nasaan na yung bahay. Hindi na natin lalagyan ng hindi na natin lalagyan ng audio kasi ang tawag dito? Marbil interview. Saan ba yung niya? Marbil interview, bilyonaryo. Bilyonaryo news. Yung kay Corina, maganda rin yun kasi parang naka full makeup talaga siya doon. Yung kay Corina mas maganda yung niya doon. Oo, yun. Yung parang klaro tayo doon. Ayan, wait. Ninyo muna. Ito. Ayaw, itutok mo naman, bilyonaryo. Where's the face? Bakit side? Ayan. Ayan. Di ba ang ano lang niya, yung bibig lang niya ang gumagana. It's so well groomed. Hindi, na sila, pareho na sila ni Pinky Webb. Si Pinky Webb ba yun? Yes, Pinky Webb. Maganda pa kay cheekbones mas contour pa yung cheekbones niya kaysa kay Pinky. Tingin nga. Palakihin mo, girl. Palakihin mo. Tapos, i-slow motion mo para makita talaga natin yung full impact. Ayan. Ayan. Yeah. Yan. Yung kilay. Yung... yung eye movement. Yung cheekbones, wala Hindi talaga kumikilos. In fairness naman. Certified ka moisture talaga siya, Maganda yung pagkakagawa. Maganda yung pagkakagawa. Ay, Marbil, wag mo kami pinupuri ka namin. Very classy. Yeah. Very classy. In fairness sa'yo, General Marbil, well spent money. So, well spent. Sulit, good job. Value for money talaga. Value for money. Value for money. Like kung kay Nograles. Certified ka moisture. Yung kay Nograles, sayang yung pere. Sino Nograles? Which one? Si Mix. Diba yung ilong niya, hindi maganda yung pagkakagawa Si Mix kasi, nagmukhang Nagdagandahan ako doon sa surgery niya. So, ayoko si Mix Nograles as a politician and never ko talaga siya magugustuhan. Pero I think maganda siya doon sa niya. Maganda yung retoke niya. Di ba masyadong malaki yung ilong? Alam mo, Joey, nagmukha siya Wicked Witch. Yeah. Hindi, kasi parang ganito din sa amin. In fairness kay Migs, nakita ko na yan in person. Nung hindi pa siya dumubis kasi nabuntis at nagkaroon ng jowa. Dumubis siya. Nakita ko na siya in person. In fairness sa'yo, Migs, maganda ka. Maganda siya. Maganda siya nung hindi pa siya nagpagawa. Nakita ko na siya in person noon. Pero sabi ko, in fairness, meron pala magandang kapatid sina Carlo. Kasi hindi ko alam na may kapatid. Pero hindi pa siya niretoke nun, Sas. Doon nakita mo siya, naretoke na. Maganda yung ilong niya, in fairness. Okay. Naretoke na yun. Naretoke. Pero mas maganda pa rin Pero mas maganda pa rin, nagagandahan pa rin ako kay Chino kaysa kay Mix. Oy, si Carlo Nograles. Yung skin talaga ni Chino, in fairness, Yung hindi tayo nakapag-react doon Si Sas hindi rin pa nakapag-react doon sa live Yung video nila, yung first New Year together, yung gano'n. Nakita mo ba yon? First New Year together, 1 year pa lang sila. Kasi last year lang sila kinasal Last year lang sila kinasal Kailan sila mag-jowa? First New Year as a couple, as mag-asawa. Basta mabilis yung pangyayari, Sas, gano'n na lang. Kasi kung first New Year together nila yon, no? So, ibig sabihin, 2024 lang sila nagkarelasyon. Kasi kung nag-jowa na sila in 2023, no? Second New Year na nila yung together, yung 2025. Hindi naman kasi, baka ang minimum nila, first New Year as Mr. and Mrs. As a married couple. As a married couple. Oo. Napanood ko, Diyos ko Lord, parang
what can I say? Like, ang taas nyo lang. Ako sa salamin na nung napanood ko yun, naalala ko yung mga kaibigan ko kapag may lumilipad na ipis. Yung mga kaibigan ko kapatid. Tapos may biglang lumipad na ipis, yung tilian namin, ganun. Ako, nung napanood ko yon, naalala ko nung mga panahong nasa Amsterdam ako. Charot. Nung napanood ko yon, Chino is really not into, obvious na diri siya. Obvious. Tapos ayaw na lang niya mapahiya si, I think friends naman tong dalawang to kasi kung nagpakasal sila, may kumbaga may certain level of understanding talaga. So, kahit pa paano, they really respect each other. Pero hindi ka talaga bet ni Chino yung dilaan. Hindi talaga bet ni Chino yung dilaan. And I think naman kasi silang dalawa, kasi nga, wag ka ma-offend sa akin, Migs. This is not to offend you. Kasi, all women have this biological deadline. Papunta na dun si Migs. So, I'm pretty sure Migs wants to be a mother and ganyan. And maybe she just wants to be a mother. But not necessarily the burden of being a wife, because maybe we don't know, no? So, eto naman siguro si Chino, baka siguro sinabihan to na, pag wala ka nga po, hindi ka magkakaroon ng mana. Di ba lalo yung mga ganyang alta? Di ba may mga ganyang eksena? Yung mga alta, di ba? Yung mga, meron bang alta nakikinig sa amin? It wasn't really a terrible tandem kasi kumbaga both of them can really benefit. Yeah. The tandem works, no? For both of them. The tandem works. The tandem, kasi maraming ganyan na for the lang talaga, for the emerald, pero hindi yung parang okay, magjowa tayo, ganyan, mag-anak tayo, ganyan. Pero we can do whatever we want, 'di ba? Parang the best of all worlds, parang ganon. Parang the best of all worlds yung kanila. Maraming ganyan na set up sa Pilipinas, lalo na sa mga altaan. Yes. Na magpapakasal. Tapos, magpapakasal mo rin for the sake of it. And then, meron na sila na, pero tuloy pa rin yung mga natin, kalandian natin before, ganyan. Pero wag na lang natin gawin sa Pilipinas. Ganon. Yeah, very Sa ibang bansa na lang, para walang makakakita. Oo. Ayun. Diba? Sabi ng Spoiled Ashley, lavender marriage daw. Ayan. Lavender marriage. Pwede naman, hindi naman lavender, pwedeng sampagitan. No, pero yung sa video talaga, obvious na na-shock si Chino doon sa dila-dila. And I really felt na ayaw mapahiya ni Chino si itong isa. So nandila din siya. Pero after yung mandila, sabi kasi ni Chino, yun, parang nagkagat labi eh. Walang landi. Yung parang kulang sa libog. I mean, dapat next time Chino, pagka didilaan mo rin si Migs, commit. Hindi, commit. Ganon. Hindi feeling ko at that time, lasing sila. Lasing nga. Lasing yun. Lasing. Tapos, Close and open parenthesis, lasing. Lasing yan. And I am saying this in the most wholesome way, ha. Lasing sila. It's New Year. Diba? It's New Year. Wala naman sila sa office. Kaya lang yun, diba? Feeling ko lasing, kaya itong si Migs na carried away. And then, naka-live ba yun? Live ba yung? Parang live ata yun, no? Parang live. Yeah, parang live siya. Oo. So, naka-live. Tapos, at the moment of, I don't know, nasa alapak siguro si Migs na nanggigil. Alam mo naman, pag mga ganyan, may gigil factor yan, di ba? Different people. It wasn't in the plan talaga siguro. It wasn't in the plan. Gigrit lang sana siguro sila. Kaya nga nagulat si Chino eh. Naalala ko yung mga nanggigigil. Naalala ko yung mga nanggigigil noon sa mga parties sa Amsterdam. Sabi ko, in fairness. Yes. Sabi ko, in fairness, avail ka dyan, Avail ka dyan, Migs. Sabi ko, gigil sa ate, talagang, nawala, talaga, sa sobrang, legit yung gigil niya, legit yung gigil ni Migs. Legit yung gigil ni Migs sa sobrang there you have it. Nanganak na ba si Migs? Hindi, I don't know. Hindi ko alam. Parang hindi pa naman yata. Pregnant siya, di ba? Ilang buwan na ba yun? Yung napabalita yung news. Hindi ko rin alam. Hindi kasi kung buntis siya, mas malala. Kung buntis siya, hindi siya lasing. Yan lang talagang tutumbuhay niya. Tama, no? Kasi you're not supposed to drink if you're pregnant, di ba? In fairness, gwapo si Chino, Oo. Gwapo. Delicious ang lolo mo. Oh, yes. Alam mo, may mga nakita akong kabataang pictures ni Chino.
Boy next door yung ano niya. At kasama siya ng mga Oo, tapos kasama siya ng mga kakilala ko. Kaya nasabi ko na, in fairness. Basta ako, for me personally sa akin talaga personally, para sa akin, yun na yun. Sabi ko nga, nung mga bata kami, marami akong kaibigang babae sumasali sa mga model-model, beauty contest, tapos mga games sila kapag naghaharutan, yung hahabulin ka, susubsub ka sa kipay nila o kaya sa dede. Kasi alam nilang bading ka. Tapos titiri kami, kadiri. Ganun, mga ganung laban. Ganun yung dating. Pwede bang ano lang? Gusto lang niyang maging member ng Ka-Moisture Club? Sino? Oo.